Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito po ang sukli. Palibing mo yung tatay, ipalibing mo yung wala nakapagpalibing sa tatay niyan. Ipanalo mo yung presidente. Ang ganti po. Alam niyo po kung anong ganti nila, no? Grabe, hindi mo masisikmura. Mga tao pa po ba kayo? Hello? Grabe, grabe. Wala na ako masabi, no? Grabe po. Wala akong masasabi kundi hindi niyo po kayang ilarawan. No, nakabalik kayo sa pwesto dahil sa mga Duterte. Ang ginaganti nyo, sirain, wasakin na. Pinatagal nyo pa eh. Inunti-unti nyo pa. Oh. Meron pa kayong Ka-Eric muna, Dr. Badoy muna, SMNI muna, Kibuloy muna. Pagdating, Duterte pa rin ang lahat. Nakatutok pa rin. Grabe tong ano na to. Grabe tong pamilya na to. Grabe kayong pamilya kayo. Kayong pinakagrabing pamilya sa buong, di ko maano. Anong ginawa sa inyo ni Sara Duterte? Mga Duterte, hindi po deserve to. Hindi deserve ng mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. O ngayon, tignan nyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na eh. Salo agad eh. Ito kaagad ang topic nila lahat. Na-involved dyan. Alam nyo kung ano yung involvement? Tanga na lang po talaga yung mga tao kung maniniwala sa kanila eh. No? Ang tanga-tanga na lang ng mga tao. Alam nyo po ba yun? Presidente ng Pilipinas, pupunta. Ito po kukuha ng baril kay Buloy. Presidente ng Pilipinas. Ang tingin nyo ba sa mga Pilipino? Tanga? Taga-supply siya ng baril ng presidente. Halos hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Tapos yung iba pa, dalawa po atake nila eh. Nilabas nila pareho ngayon. Yung una yan sa Senado. Pilit na pilit eh. No? Alam niyo yung kwento? Kay Buloy, inapi kami, eto mga tao umapi sa amin, sinexual harass kami ay ginutom, lahat. Di ikaw naman, parang alanganin ka, kung maniniwala ka, mukhang kapag, kasi umiiyak-iyak pa eh. Alam niyo po, sa ginagawa niyo, mas lalong hindi nagiging credible yung inyong mga witness. No? Imagine ninyo O yan din, sinabi na rin pati sa House of Representatives. Baka mas malupit dyan sa House of Representatives. Alam nyo, grabe. Ngayon, lahat ng topic ng mga tukmol na halos hindi ko kung anong uri ng mga tao to. Ang mga kadil natin, hindi. Grabe. Wala po akong masabi. Grabe kayo. Maniniwala kayo? Presidente ng Pilipinas pupunta kay Kibuloy para manghingi ng baril? Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihang tao. Alam nyo, hindi na ako magtataka eh. No? Hindi na ako magtataka. Ay, si Hontivirus lang po bang sa tingin yung utak niyan? Grabe naman kayo. Sa tingin nyo, kaya ni Hontivirus isipin yan? Alam nyo po, hindi po ako magtataka. Baka sa susunod na hearing, ngayon, barilan nilalabas kay Kibuloy, di ba? Sa susunod na hearing yan, droga na, o bilyong-bilyon sa Lapina, yung binabaon dun sa kingdom, kung ano man yung tawag dun sa lugar ni Kibuloy. Hindi ako magtataka kung gano'n na mapunta yung usapan eh. Walang sense. Alam niyo po ba yun? Walang sense yung akusahan mo yung Pangulo ng Pilipinas na nanghihingi ng baril o kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung, alam niyo yun, yung singit na singit. Nakuha niyo po ba yung, alam mong isiningit lang. Binubugbog po kami, isinexual harass po ako, hindi po ako pinakakain ng 7 araw, gusto ko na magsumbong sa pamilya ko. Tapos nakita ko rin nga po pala si Duterte, nag-ano po ng baril.
Miski, miski sa kwento niya, walang, alam niyo yun, miski sa kwento niya, walang katuturan yung bigla, si President Duterte nga po pala. Parang afterthought, matapos po kami bugbugin, ay nakita ko nga po pala si, habang may latay-latay ako sa Wetmax, habang pinasukan ako ng kung ano man dito. Nakita ko po si Duterte at si Sara Duterte, may mga baril po silang dala. Presidente ng Pilipinas, pagbababain mo ng baril. Diyos ko naman. Ano naman logic nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng presidente ng Pilipinas? Kung ilan ang alalay ng presidente ng Pilipinas? Kala mo kung magkwentuhan, pumunta rito, kumuha ng baril eh. Sinisira ninyo yung sarili nyong witness, di ba? Paano pa maniniwala? Maaring yung iba sa sinasabi niya, totoo. Pero hindi po ako maniniwala si Inday Sara. Pupunta ron sa lugar ni Kibuloy para humingi ng baril. At ang malupit, yung presidente ng Pilipinas. Presidente. Imagine niyo, presidente. hindi ko talaga ma-reconcile sa utak ko eh. Parang ang nakakagalit, yung ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Okay lang, di ba? Okay naman yun. Yung parang si, yung inano nila dyan dati. Yung si Senyor Aguila, di ba? Parang, sige, di patunayan nyo sa korte na lang yan. Pero, napakahirap po nun na walang kaabog-abog. Biglang kumuha ng baril kay Kibuloy yung presidente at yung mayor ng Davao. Grabe, hindi ko alam kung sino ang tauhan ng presidente ng Pilipinas. Lahat. Lahat tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kukuha ka. Ay, nako. Alam nyo, nung pinakikinggan ko yun, yung tagpo na yun, nawala lahat ng yung credibility ng witness, no? Bigla nawala sa akin eh. Kasi hindi ko po ma-imagine na ang pinakamakapangyarihan tao at hindi po simpleng tao si Pangulong Duterte. Ibang uri po siya eh. Hay nako. Parang nakakasama ng loob na dito lang po mapupunta. Abangan nyo po. Sa susunod po yan. May witness po dyan na droga na yung nilalabas. Baka sabihin niya, birin nyo hardinero o kung ano man ang tawag. Hardinero, di ba? O yung, basta siya yung nag-ayos ng mga hardin. Di ko alam ang tawag doon eh. Baka, napaka-close naman sa mga hardinero. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ang close-close naman ni Kibuloy at ni Pangulong Duterte sa hardinero. Sa harap ng hardinero, ano yung binuksan nila yung baril? At teka po na, Mr. President, saglit lang titignan ko muna laman ng baril nyo. Ano yung ibababa nyo sa, sa Davao City? Teka muna. Titignan ko muna kung ano laman yan. Baril pala to, Mr. President. Talaga? Ipapakita mo sa hardinero na meron kayong transaksyon na baril? Hindi po ako magtataka, no? Sa susunod niyan. No? Diyan po nagbabalot ng fentanyl. Diyan po tumitira si Pangulong Duterte ng fentanyl sa... Hindi na ako magtataka kahit na ano nang susunod. Mas malala pa. Ay, sako-sako pong pera yung binababa ni Duterte. Siya mismo nagbubuhat. Kulang na lang sabihin na siya mismo nagbuhat eh. Hindi ko ma-imagine, no? Ganun na kalala, masiraan nyo lang. Pero bago pa po yan, kanina rin, meron ding, naglibot ako sa mga, sa mga vlogger ba ng mga BBM at Tambi vloggers. Puta, meron pang kumagat kay Ninyo eh. Alam niyo ba yung sinabi ni Ninyo? Alam ko po kung bakit yun yung topic ni Ninyo. Kasi siya lang may kakayahan magsalita ng ganun. Bilhin niyo akusasyon ni Ninyo. Nagpapasok daw siya ng babae. 120,000 ang halaga. Sa Malacanang. Talaga? Ninyo, ganun kayo sa Malacanang talagang supplier ka ng babae sa Malacanang ang problema, may napaniwala si Ninyo. Yun yung topic eh. Kutya. Malacanang. Okay pa sana kung sa resort eh. Alam niyo yun? Malacanang, tirahan po. Marami pong mga labas-pasok marami pong makakakita. No? Hindi po lihim yan. May museum pa dyan eh. Labas-pasok ang mga tao dyan, mga sundalo. Open na open po ba? Magpapasok ka. Diyos ko naman. Okay lang po kung kung sabihin na sa isang resort, di ba?
O kaya sa isang private plane ng isang ano. Pero sa Malacanang ka magpapasok ng babae. Sabi ko, putya, ibang uri na yung ano, no? Iba na yung hindi mo na kinakailangan sagutin eh. Yung ano na lang, yung mga bobo ba yung mga Duterte talaga sa tingin ninyo? At yung mga follower ng Duterte? Eh, kung may naniniwala po sa inyo, hindi na ako magtataka. No? Sa mga Tambi followers at BBM followers, kung paniniwalaan nyo yan, na yung presidente ng Pilipinas, sinusuplayan ng baril ni Kibuloy, at saksi ang nakasaksi sa lahat ng transaksyon, yung anong tawag dyan? Ito po ang sukli. Yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.